Kaya po tayo po ay magtuloy-tuloy doon sa malaking ating pag-asa. Amen. At huwag ka pong titigil at huwag ka pong magbabago ng iyong paniniwala. Ulitin ko, kaya nating maniwala. Tanong mo nga doon sa iyong katabi kung kaya pa rin niyang maniwala sa gitna ng lahat. Amen? Sa gitna ng lahat. Sabihin mo, sa gitna ng lahat. May kaunting pagluha, pero mas malaki ang biyaya. May kaunting tiisin, pero mas malaki ang biyaya. May pagkakataon na tayo ay malito, pero malaki ang biyaya. Amen? Kaya huwag kang titigil dahil yung inumpisahan sa iyo ng Diyos ay Kanyang isasagawang tunay. Amen? Kaya isang araw, ikagugulat mo at sasabihin mo sa Kanya, isang araw kapag nangyari na yung iyong inaasahan, sasabihin mo, you deserve the glory. Tinanong ng Panginoon ang bulag, naniniwala ka bang pwede kong ibalik sa iyo ang paningin? Ano ang sagot ng bulag? Opo. Kaya nais kong inyong ipagpatuloy yung paniniwala. Huwag kang makikinig sa nasa paligid mo. Dahil sila walang pag-asa. Ikaw walang katapusan ng iyong pag-asa. Amen? Kaya nga, uunawain po natin. Napakaganda po ng Pilipinas. Kahit maraming korap, maganda pa rin ang Pilipinas. At ang nagpaganda, ikaw at ako dahil kay Jesus. Amen? Amen? Hallelujah! Huwag kang maniniwala sa sabi-sabi. Paniwalaan mo ay ang magandang pangarap ng Diyos sa Pilipinas at sa lahat ng nakatira sa 7,107 islands. Eh kung ikay magdududa pa, kawawa naman yung mga kamag-anak mo. Kawawa naman yung mga kapitbahay mo. Hindi nila makikita ang mga anak ng Diyos sa inyong lugar. Ikay anak ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, anak ka ng Diyos. At ang lahat ng nasa paligid mo ay nagbabantay dahil hindi nila makilala ang Diyos dahil walang anak ng Diyos sa kanilang lugar. Kaya mabuhay kang ikay anak ng Diyos. Sabihin mo, mabuhay kang ikay anak ng Diyos. Amen? Nasa Roma 8 po yun. The creature is waiting for the manifestation of the sons of God. Ikaw at ako po iyon. Amen? Kaya nga, unawain mong mabuti, any moment, darating yung iyong pinaniwalaan. Amen. So, ngayon, huwag mong kaawaan ang iyong sarili at huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa iba. Basta ikaw at ang Diyos. At ikay naniniwala, kaya mangyayari yung iyong hinihintay. At katulad ko, sasabihin mo, you deserve the glory. Kaunti lang namang panahon ng kabiguan, pero mas malaki ang kapalit ng bawat pagkabigo. Kaya tayo'y nabigo dahil tayo'y sumunod. Amen? At ang masunurin, hindi kabiguan yung kanilang kabiguan, kundi pagkakataon ng Diyos na iangat tayo sa iba. Amen? Tingnan mo uli ang iyong katabi. Sabihin mo, huwag ka nang malumbay. At huwag ka nang maawa sa iyong sarili. Huwag ka nang mag-pity party. Alam niyo yung pity party na parang awang-awa ka sa iyong sarili, na parang pinabayaan ka na ng iyong mga kamag-anak. Laging tandaan mo, yung iyong kalagayan ay pagkakataon ng Diyos para mapagtanto mo na siya lamang pala ang kailangan mo. Hindi ang sino man tao, hindi ang sino man kamag-anak, kundi siya lamang pala ang kailangan mo. At maaawit mo ito ng totoong-totoo. You deserve the glory. At sa Nazaret na kinalakihan ng Panginoon, sila'y hangang-hanga sa kapangyarihang ginagawa ng Panginoon. Pero hindi sila naniniwala na pwede silang makaranas nung kapangyarihan ng Panginoon.
para makagawa ang Diyos ng himala, para si Yesu Kristo makagawa ng himala, kailangan niya ng naniniwala sa Kanya. Ano ba ang himala? Mga bagay na imposible, mga bagay na hindi nakikita, at mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. Kaya nga, 3 elements of faith para ito'y maging powerful, impossible, invisible, and incredible, beyond reason. Dahil ang Diyos is capable na gawin ang mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Amen po ba? Kaya maglabas ka ng 100, hindi offering ito, maglabas ka ng 100 kung may 100 ka, at kung wala, kahit anong, wag bababa ng 100. Hindi offering ito, basta kung 500 ang hawak mo, may gagawin tayo. Kung 100, wag 50, 100. Dahil ang blessing lagi ay 100-fold. Amen? Huwag kang manghihiram. Kung wala kang 100, ay sorry na lang. Dahil ito ay isang patnubay ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Hallelujah. Ikaw ba naniniwala sa revelation? Ikaw ba naniniwala na pag sinunod mo't ginawa ang revelation, may mangyayaring himala sa masunurin? Amen. Hallelujah. Alam mo, gusto ng Diyos na ikaw at ako ay maunlad, masagana, at laging may pera. Gusto ito ng Diyos. Dahil ibig ng Diyos na tayo ay supisyente sa lahat ng ating kagastusan. It is a divine law. If you respect the divine law of prosperity, remember this, yung pagpapalang darating sa iyo is not a gift, but it is a reward for your obedience. Gantimpala po yun ang pagkamasunurin. So, itaas ninyo ang inyong dadaanin. Pag 3 ang tao, ano ang halaga noon? Pag 2 ang tao, tisapay malungkot, ano ang halaga noon? At tandaan mong mabuti ito, ang iyong tagumpay ay ikaw lamang ang may desisyon. Hindi mo na kailangan ang sino man tao. Decision mo, dadalang ka ng Diyos ng mga tao. Amen? Amen. Yan napakahalaga na ikaw ay magpasya ngayong gabi. Sige, taas mo ang 100 mo at iunat mo ng maigting yung nasasaktan ng muscle ng iyong braso. There is no one else like you, Jesus. At kami sinasanay mo sa pagdinig sa tinig ng iyong Espiritu. At narito kami na hawak namin ang 100 piso sa aming kamay. Igawad mo ang kapangyarihan ng kasagana at kaunlaran sa hawak. Sabihin mo, sa hawak kong 100. Kaya mula ngayon, itong 100 ito ay ibayo ang magiging pag-unlad at paglago. Mula ngayong gabing ito, hinding-hindi na mag-iisa ang 100 ito. Sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagpahayag ng pasigaw na Amen. So ngayon, dahil kaiba na yung 100 mo, ito ay ibigay mo palitan, 16 na palit. Kaya kailangan 100 din dahil sayang naman kung 500 yung makakapalit. Kaya lumigid ka sa 16, katulad nito, palitan tayo, 1. Ayan, bilang. 2. Anong buwan ngayon? April. Akala ko Abril. April pala. So, atin pong wawasakin yung kasabihan April Fools. Hindi po totoo yun. So tayo po ay matatalino. Amen? Kaya nga, meron ba ditong ibig magpatotoo na isa na merong pinaniniwala ang malaking pagpapalang kanyang natanggap o matatanggap? Meron po ba dito na may malaking pag-asa sa kanyang paniniwala? Hali po kayo, huwag kayong mahiya. Hali kayo, mahingi ng microphone.
Kailangan lagi po kayong may mataas na ekspektasyon. Ikaw ay makilala ng mga kapatid. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po yung nagbabalik ng paborit pa sa salamat sa Panginoon. Kasi bago po ako dumating dito, nagbebenta po ako ng mga condominiums. So pinagpala niya po ako ngayong araw na to. Hindi ako nagtigil ng pagpe-pray para ma-close ko yung client ko today. Sa awat habag niya, na-close ko po at successful po siya. Maraming salamat po sa Anong pangalan mo? Sabihin mo sa kanila. Janet po. Janet. Yes. So naka-close ka ngayon ng condominium. Opo. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya pala, ikaw ay galak na galak at masayang masaya. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming mga Sunday worship services at kung kayo po'y malapit sa aming lugar, welcome po kayo na makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Para po sa Metro Manila, ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay matatagpuan sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa pangunguna ni Bishop Greg Durante. At sa Alabang, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa 3rd floor, CRM Building, National Highway, Muntinlupa City. Sa Quezon City, sa pangunguna ni Pastor Lino Buyok, number 89 Fairlane Street, Fairview, Quezon City. At sa kabilang dako naman ng Quezon City, sa pangunguna ni Pastora Susan Porras, sa 4th floor, MSK Building, Visayas Avenue, Tandang Sora, Quezon City. At sa gawin naman po ng Laguna, nandiyan po si Pastor Kenneth Andrew Durante sa 3rd floor, Morales Mall, Binyan, Laguna. Sa Morong Rizal, sa pangunguna ni Pastor Rodel Pantaleon, sa 586 J. Pascual Street, Morong Rizal. Sa Antipolo City, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa Barangay San Luis C. Lawis Extension, Antipolo City. Sa gawin naman ng Cavite, nandiyan po si Pastora Aida de Guzman sa Munting Pariiso, Ibayo Estasyon, Naik, Cavite. Sa Quezon Province, sa atin pong Prayer Mountain, sa Barangay Kamaysa, Bukal ng Buhay, Tayabas, Quezon, sa pangunguna ni Sister Jennifer Gonzales. Sa Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Enrique Cruz, sa number 028 Zone 4, Barangay Portal Rizal, Nueva Ecija. Sa kabilang dako ng Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Ruperto Rillo, sa Barangay Kabukbukan, Nueva Ecija. Sa Batangas, nandiyan po si Pastor Edgar Rillo sa F. Alex Street, Barangay 6, Nasugbu, Batangas. Sa Bicol Region, sa pangunguna ni Pastor Artem Landong, sa 2nd floor, Landong Building, 091 Corraldo Street, Zone 3, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. At sa mga nabanggit na simbahan, kayo po ay malayang makakasamba, makakapagpuri at malayang makakaranas ng himala at katapatan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Halina sa darating na linggo, magkita-kita tayo at wag po kayong pupunta na mag-isa. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay at mga mahal sa buhay at patuloy nating ideklara na si Jesus ay Diyos at siya ay naghahari sa lahat ng may pananalig. Naalala ko po yung 16 nights na revival na yung sabi ni Pastor Greg, sasang-ayunan ko yung kahilingan nyo. Hiniling ko po na magkaroon ng magandang hanap buhay or trabaho yung aking anak na graduate, pati yung sabi niya magkakaroon. Kanina po, tinawagan na po yung anak ko, mag-uumpisa na po siya sa Lunes. Praise God. Amen. So, mahirap po bang maniwala? Yun lang inihintay sa atin ng Diyos, maniwala tayo at may mangyayari. Meron pa po ba ganyan lang ang buhay na patutuo? Naniniwala ka at nagkaroon ka ng karanasan na gawin ng Diyos yung iyong pinaniwalaan. Sige po, sino pa? Hali kayo.
Palakpakan natin ang Diyos. Papasalamat po ako sa Panginoon. Hindi ko po sukat akalain na yung pong iniwan po ng nanay kong property na halos wala po akong hawak na mga dokumento. Minsan po naisama ko na siya dito. Tapos namatay na po siya, lahat po. Pero nakita ko po talaga ang kabutihan ng Diyos na talagang sabi ko, Lord, may pangako ka eh. Pangako mo po sa amin na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Nawala pong lahat yung tindahan namin, yung property namin, pati po nanay ko nawala. Pero kumilos po ang Panginoon sa buhay ko. Yung pong property na hindi ko po inaasahan na mabibenta ko pong 3 million na Wow! binigay na po ng Panginoon. Kaya sa Kanya po ang kapurihan. Amen! Purihin ang Panginoon. Alam mo, kailangan lagi kang excited at laging meron kang nakikita na panibagong gagawin sa iyo ang Diyos. Kaya ngayon pong gabi, unang araw ng Abril, at may malaking gagawin ang Diyos sa lahat ng may inaasahan sa Diyos. So ulitin kong muli at didiinan ko, I will make a major stress. Ang makakaranas ng himala ngayong buwan ay yung may inaasahan sa Diyos. Ulitin ko muli, ikaw ba'y may inaasahan sa Diyos? Makakaranas ka ng panibagong himala. Amen? Kaya nga po, ating laging alalahanin, hindi ipahihiya ng Diyos ang kanyang dakilang pangalan. At alang-alang doon sa kanyang dakilang pangalan, ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya ay Kanyang laging tutustusan. Amen? So tayo na po sa mensahe ngayong unang Biyernes ng Abril. Tingnan mo sandali ang iyong katabi at tayo'y pupunta na sa mensahe. Sige po, tingnan mo sandali. Sabihin mo sa kanya, ang aking paniniwala, mararanasan mo ang itinakda ng Diyos na himala at pagpapala na matagal mo nang hinihintay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So itaas mo ang iyong dalawang kamay at sabihin mo, aking Ama, sa pangalan ni Jesus, inihiling ko na ipakita mo sa akin kung ano ang iyong nakikita sa akin. Sa gayon, hindi na ako magtatanong sa iyo. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya nais kong inyong mauna. Sige, palakpakan natin ng Diyos. Na pag naunawaan mo kung ano ang nakikita ng Diyos sa iyo, hindi ka na po makikinig sa sabi ng tao. Kadalasan po, ang isang tao ay hindi makaunlad dahil narinig niya sa bibig ng ibang tao kung ano ang mangyayari sa kanya. Huwag mo pong paniniwalaan yun. Ang paniwalaan mo po ay sang-ayon sa salita ng Diyos. Ngayon, kung yan po'y sinabi ng tao, prophetic word, paniwalaan mo. Pero kung sabi-sabi at ganito ang sabi-sabi ng tao, hindi ka uunlad. Ang salita ng Diyos, ang nagtitiwala sa Diyos ay hindi mapapahiya. Yun po ang salita na dapat mong marinig sa bibig ng tao na may buhay na maalab na relasyon sa Diyos. Tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, salamat sa iyong kadakilaan. At kami ay nagmimithi na ang kadakilaan mo ay aming maipatutuo. At maraming mga tao ang makaranas nito. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Sa 1 Samuel 16:7, 1 Samuel 16:7,
But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Kaya nais ko pong ipaunawa, tinitingnan ng Diyos ang iyong puso. Tingnan mo ang iyong katabi, tinitingnan ng Diyos ang iyong puso, ituro mo siya. Kita ng Diyos ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Kaya't dahil ikay naniniwala sa Kanya, walang naniwala sa Kanyang napahiya. Amen. Kakamtin mo yung iyong pinaniwala at inaasahan. Amen. Kaya nga po ating unawain, hindi po sa panlabas, kundi sa puso. Unawain po natin, ang umpisa ng pagtuturo ng Panginoon ay sa Sermon sa Bundok. Ang Sermon sa Bundok ay nag-umpisa po sa Matthew 5 at nagtapos sa Matthew 7. At kapansin-pansin na ang sinimulan ng Panginoon na pagtuturo ay about attitude, na tinagurian ng mga theologians na beatitude. One word, beatitude. Pero pag inihiwalay mo po ang beatitude. Kaya kailangan pong maintindihan mo, I am. And then, I will be. Ang pangatlo, I will become. Kaya nga, kung maunawaan mo kung paano ka nakikita ng Diyos, hindi pwedeng hindi mo makamit yung pangarap ng Diyos. At napakaganda po ng pangarap ng Diyos. At pag naunawaan mo ang pangarap ng Diyos, paniwalaan mo ito ng lubusan. Kaya napakaganda po na iyong unawaing mabuti on how to manage your thought life. Paano mo pangangasiwaan ang iyong mga iniisip. Kailangan marunong ka po na mag-control ng iyong isipan. Pag ikaw ay dinadala ng iyong pag-iisip sa awa sa iyong sarili, iwaksi mo agad yun. Dahil kapag kinaawaan mo ang iyong sarili, ikaw po'y magtatampo. Kapag naawa ka sa iyong sarili, ikaw po'y magkakaroon ng pangamba. Worry is the absence of faith, and faith is the presence of courage. Kaya kailangan ikaw ay laging may pagtitiwala at paniniwala sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, tingnan mo ako. At malalaman mo, kaya ako'y lagi sa revival dahil malaki ang pagtitiwala ko sa Diyos. Amen? So, unawain po natin, laging may mangyayari sa bawat pagtitipon. Sapagkat saan man 2 o 3 magkatipon, naroon ang Panginoon sa gitna. Kaya ang titulo po ng mensahe bago ko makalimutan, ano ang titulo? God knows your heart. Alam ng Diyos ang iyong puso. God knows your heart. Dadahan-dahanin ko po, God knows your heart. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752,
sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday Worship Service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Amen. Your heart. Amen. Alam ng Diyos ang iyong puso. Kaya napakahalaga po na ang sabi ng Panginoon, out of the abundance of your heart, Y-O-U-R. Out of the abundance of your heart, the mouth speaketh. Kaya nga, kung ano yung nasa sa iyong puso, yun ang iyong ingunguso. Kaya kung ang tao ay maraming pangamba, ang lalabas sa kanyang bibig ay yung kanyang kinatatakutan. Pero kung ang tao ay malaki ang tiwala sa Diyos at pag minsan ay nag-aalinlangan at yun ay allowed sa paglago. Amen? Kaya ang pangalan ni Pedro ay Simon Peter. Ang ibig sabihin ng Simon ay natural at makalaman. Pero ang Peter, yun yung kanyang bagong pangalan na matagumpay. Kaya pag tinawag siya ng Panginoon, Simon Peter, ang ibig sabihin magkahalo yung makamundong kalikasan ni Pedro at yung makalangit. Pero sa bandang huli, ang tawag na sa kanya ay Peter, son of Jonah. Do you love me? Kaya nais ko pong iyong maintindihan ang napakahalagang katotohanan. Kilala ka ng Diyos. Ipinagmamalaki ka ng Diyos. At ganito ang pagmamalaki sa iyo ng Diyos. Nakikita mo itong nakapula na nakaupo sa revival? Yan ay nagpatuloy na magtiwala sa atin. Hello? Nakikita mo yung nakadilaw? Yan ay napakalaki ng tiwala sa atin. Ipinagmamalaki ng Diyos si Job. Ipinagmamalaki ng Diyos ang mga lalaki at babae na nagtitiwala sa Kanya. Kaya ikaw, kinatatakutan ka ng buong impyerno. At hanggat maaari, ikaw ay hahadlangan para dumalo ng pagtitipon na katulad nito. At bakit? Sapagkat saan man dalawa o tatlo nagkatipon, sinong nasa ating gitna? Ang Panginoong Hesukristo. Kaya bumalik ang paningin ng ating kapatid dahil gusto niyang makadalo ng revival. Hello? Amen? Kaya siya ay may kukuning check na akala niya wala na dahil siya ay gustong makadalo ng revival. Because God desires your prosperity. Amen? So that your need will be supplied. Amen? Gusto ng Diyos na ikay maunlad para ang lahat ng pangangailangan mo at may magamit ka pa sa mabuting gawain. Amen. So, divine prosperity is a law, and when you apply it, then you will receive the reward because you will be rewarded for your obedience. Ano ang sabi ng Biblia? So those who obey with willing heart, they shall partake the blessing, the best of the land. Kaya nga po ngayong unang Biyernes ng Abril, sabihin mo, lilikumin mo na ang lahat ng iyong pagpapala ngayong buwang ito. This is a month. Amen. This is the month. Lilikumin mo ang matagal mo na ang hinihintay mula sa Panginoon.
Ngayon, huwag ka nang magtanong kung bakit yung dating nakikita mo'y wala ngayong gabi. Hindi sila kasali doon sa maglilikom ngayong buwang ito. Amen? Amen. Sabihin mo, tayo ang maglilikom na lahat ng biyaya at pagpapalang inihanda sa atin ng Panginoon. Ipalakpak ang mga kamay na yan. Ipadyak ang mga paang yan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pero sa Mayo sila. Amen. Pero tayo nauna ng Abril. Amen po ba? Ngayon natin pong unawain. Yun bang sinabi na saan man dalawa o tatlo nagkatipon, yun ba tungkol sa fellowship? Siyasatin nga natin ito sa Matthew 18. At tingnan natin sa verse 18. Verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loose in heaven. So yung atin pong pagtitipon is not for fellowship. Yun pong saan man dalawa o tatlo nagkatipon sa pangalan ni Jesus, laging tatandaan mo po, you will not be asking the Father for Jesus' sake. You will be asking the Father in Jesus' name. Amen? In Jesus' name. Dahil pag humingi ka ng pera, sinong makikinabang at mapagpapala? Si Jesus ba? Tayo. Pag humingi ka ng kagalingan, sino ba ang mapagpapala? Si Jesus ba o tayo? Kaya nais kong ipaunawa, lahat ng hihingin mo sa Ama sa pangalan ni Jesus ay iyong matatanggap. May nag-text. Naniwala siya doon sa unang sinabi ko na siya ay magkakaroon ng panibagong hanap buhay. At ngayon, nagkaroon siya ng hanap buhay. At 4 na projects pa ang ipinamanage sa kanya doon sa bagong hanap buhay. Kada dalo ng revival. At ang sabi niya, di po ba sa 16 nights, sinabi mo, Pastor, na humingi lang kami ng isa. Eh bakit hindi po ako gumagaling? At ang sabi ko, makinig kayong mabuti, do not be controlled by feelings. Hello. Huwag mong pakikiramdaman ang kirot. Amen. Tingnan mo ang iyong katabi. Dahil pag pinakiramdaman mo yan, lalakas yung kirot. Dahil iyong pinararangalan. Hello? Kaya nga tayo nagkakatipon at kayo'y napagpapala dahil ang sabi dito, anuman ang igapos ng dalawa sa lupa. Tayo po ba'y nasa lupa pa? So, pansinin po natin, may nangyari po doon sa 100 natin kung naniwala ka. Ngayon, yung mga ngayon lang dumating, maaaring tanungin mo, ano kaya yung 100? Itanong mo sa iyong katabi. So, ang inyong igapo sa lupa ay igagapo sa langit. Shall be bound in heaven. Ano po ba yung shall? Yun ba'y past o present o future? So, ang paggapos ay kapag iginapos natin. Kaya sa pangalan ni Jesus, iginagapos natin ang kahirapan sa bawat buhay ng lahat ng narito. Amen. Hallelujah. So, ito iginapos na rin sa langit. Kaya mula ngayon, maglilikom ka ng mga biyaya at pagpapala dahil tayo'y nagkasundo. At pansinin po natin, yung unang bahagi ng talata ay nagtapos sa colon, tuldok-tuldok. At inumpisahan, connecting word, and. Tingnan po natin yung una, whatsoever you shall bind, and whatsoever you shall loose. Pareho. On earth, ibig sabihin sa ibabaw ng lupa. On, hindi sinabing in earth, hindi sa ilalim. Kundi sa ibabaw ng lupa, ay kakalagan sa langit. Kaya sa pangalan ni Jesus, kinakalagan ko ang lahat ng hadlang sa inyong buhay at kinakalagan ko ang pagdaloy ng kasaganaan sa inyong mga kamay, sa inyong bahay, sa inyong buhay, sa inyong hanap buhay, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Because of the declaration, then God will have a plenteous divine activities in this area and in your life. Amen po ba? Oh, ang Diyos po'y napakabuti. Sa verse 19, again I say unto you,
that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. So ang sabi po dito, mamaya gagawin natin, anumang bagay ang pagkasunduan ng sino man sa dalawa sa inyo na kanilang hihingin, ito'y gagawin ng aking Ama na nasa langit. Kaya kukuha ka po ng kaisa at kayo magkasundo sa iyong hihingin. Pwede po bang ating paniwalaan itong salita ng Diyos? Kaya napakahalaga po na meron kang right through divine attitude. Attitude. Right attitude will bring you to high altitude. Amen? Right and true attitude will bring you to high altitude. Iaangat ka ng iyong tamang pag-iisip. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, may nakikita akong magandang mangyayari sa iyong buhay. Kaya be expectant na bawat isa sa atin na may magandang mangyayari. Amen. Hallelujah. Kaya nga, unawain mong mabuti, ano ba ang attitude? Blessed are the poor in spirit. That is humility. Blessed are those who mourn. Yan po ay selfless dedication of one's life. Na wala kang inaasahan kundi kabutihan ng iyong kapwa. Blessed are the meek. Yan po ay paghahayag na kailangan natin ng Diyos. Tatanungin ko kayo, kailangan mo ba ang Diyos? Ako, kailangan ko ang Diyos. Amen? Kaya nga, iyong unawaing mabuti, kailangan ikaw po ay zealous, kailangan pong ikaw ay laging nag-aalab sa Diyos. Blessed are those who hunger and thirst. Yun pong zealousness. Kailangan iyong pakilusin. Yung zeal, hindi ka po ipapahiya ng Diyos. Matatanggap mo lahat ng iyong kahilingan sapagkat hiningi mo sa Ama sa pangalan ni Jesus. Kung saan mo gagamitin, ay hindi na mahalaga sa Diyos yun dahil ang tinitingnan niya ay yung paghingi mo sa Ama sa pangalan ni Jesus. Pero kung gagamitin mo sa tama, pag humingi ka uli, daragdagan ka pa. Pero kung humingi ka at yung natanggap mo at tiyak na matatanggap mo at hindi mo ginamit sa tama, medyo matatagalan yung kasunod na kahilingan. Kaya kailangan alam mo kung saan ang paggagamitan ng iyong hinihingi. Tanungin mo ang iyong katabi, may hinihingi ka ba naman? A leader, a true leader is someone who knows where he is going. Ang isang tatay at ang isang nanay ay susundan ng kanyang mga anak dahil alam niya kung saan sila pupunta at alam niya kung saan niya dadalhin ang kanyang mga anak. Ang pastor na alam niya kung saan siya pupunta ay magkakaroon ng susunod sa kanya. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, know where you are going. At ang susunod sa iyo ay hindi mabibigo sapagkat alam mo kung saan ka paroon. Kaya nga, unawain natin. Hindi tayo papunta sa pagtanda, bagamat tayo tatanda. Sabihin mo sa iyong katabi, tatanda tayo pero hindi yun ang katapusan ng ating buhay. Tayo'y lilipat sa tunay na buhay, sa piling ng Panginoon. Amen? Kaya tayo may buhay na walang hanggan. Amen? At habang tayo'y buhay, ang pagtitiwalaan mo, awa ng Diyos. Believe the mercy of God forever and ever. Paniwalaan mo ang awa ng Diyos magpakailanman at magpakailanman, forever and ever. Amen. Habang buhay ka, awa ng Diyos ang bumubuhay sa atin. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya napakaganda po na ating intindihin ito. Kailangan meron kang kasundo na maniniwala sa iyong hinihingi sa Diyos. Kung may asawa ka, kailangan kayong mag-asawa magkasundo. At mararanasan ninyo ang kaiba. Dahil kailangan pong ikay makaabot doon sa tinatawag na conviction that you believe the Word of God totally. Yan po ang conviction na nandun yung iyong paniniwala. At pag ikay lubusang naniniwala sa salita ng Diyos, there will be conversion.
Ano yung conversion? Magbabago ka ng isipan. Kaya sabi ni Pablo, be ye transformed by the renewing of your mind. Isipan natin ang babaguhin natin. Kung ibig mo ng bagong pagpapalat buhay, baguhin mo ang iyong isipan. Amen? So, kailangan maniwala ka na yung kirot, kung may kirot ang iyong katawan, magtatapos yan dahil yan ay pansamantala. Amen? At mag-uumpisa ang kakaibang kalusugan at masasabi mo, kaya ako'y malusog dahil ang Diyos ay naaawa sa kanyang banal na pangalan at hindi niya ibig ipahiya yung kanyang banal na pangalan, kaya ikaw ay pinalulusog ng Panginoon. Amen? It is not because of how good you are, but I pity my holy name. That is why I am healing you. That is why I am prospering you. That is why I am blessing you beyond measure. It's for my holy name's sake. Nakukuha niyo po. Kaya nga, unawain nating mabuti, tayo ang ilaw at asin. Ilaw sa sanlibutan at asin sa lupa. We are the one who will preserve the decaying earths, and we are the one who will lighten up the dark places on the face of the earth. Kaya nga, unawain mong mabuti, takot ang dyablo na mapuspos ka ng salita ng Diyos. Takot ang dyablo na ikay lumakad na laging umaawit dahil sa kapuspusan ng banal na Espiritu sa iyo. At takot ang dyablo na may makasundo ka sa panalangin. Takot ang dyablo nga atin ka ng revival. Dahil ang revival, ang ibig sabihin, nagpapanibago kang sigla. Dati, katawan mo pa rin yan, pero iba na ang iyong pananaw, iba na ang iyong paniniwala, iba na ang iyong pananampalataya, iba na ang iyong laging inaasahan na any moment ay matatanggap mo yung iyong hiniling sa Panginoon. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen. So when you are convicted of what word you are listening to, pag naniwala ka doon sa salita ng Diyos na naririnig mo, kaya yung patutuo kanina, dahil sinabi ni Pastor, yung aking sinabi, hindi ko salita ito ng Diyos. Ngayon, kung salita ko, hindi mangyayari yun. Tingnan mo, naparol yung kanyang anak. At makikita natin na talagang kahit hindi Pasko, may parol. Amen? So, hindi tumagal kahit matagal ang hatol doon sa kanyang anak dahil hindi naman sinasadya yung kanyang naging krimen. Pero siya'y palalayain at makapupunta rin sa Japan. Amen? So, pansinin po natin, paniwalaan mo lang ang naririnig mo sa mga ngaral ng Diyos. Huwag mo nang tutuligsain at huwag ka nang mga ngatwiran pa dahil a person who has reason always will reason out and argue with what he is hearing. Huwag mong gagawin yan, sayang. You will be deceiving yourself. You will be robbing yourself of the great plan of God in each time that we are together. Ito'y para sa iyo at may mangyayaring malaking himala na hindi mo sukat akalain sapagkat laging tandaan mo, yun pong serendipity ay isang salita na hindi mo inaasahan, hindi mo pinagpaguran, anyway, ibinigay pa rin sa iyo ng Diyos. Amen! Hallelujah! Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, manggigil ka, napakabuti ng Diyos sa akin. Oh, hallelujah. So, kung nagbago na ang iyong isipan, then you will be comforted. Amen? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. And who has that purity of heart? Those who completely trust and believe and expect that there is something new na matatanggap niya. That is pure heart. And then, magiging ka ngayong maawain sa iyong mga mahal sa buhay, kaaawaan mo sila. Sa iyong mga kaibigan, kaaawaan mo sila at hindi mo sila hahatulan. At magpapatuloy ang awa ng Diyos sa iyo. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Maawa ka ng maawa at ikaw ay lalong uunlad ang kaawaan ng Diyos sa iyo. Amen. At magiging kang mapayapa. At iyong pakikilusin sa iyong buhay ang kapayapaan. Hindi ka papatol sa iyong kapwa. Sapagkat ikay mapayapa.
Blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. At kapag idinaraan ka sa pagsubok, magagalakan lagi. At sasabihin mo, more blessing through the test in the trials. Dadami ang iyong biyaya, dadami ang iyong pagpapala, at iaangat ng Diyos ang iyong buhay because you enjoy tests and trials, and you shall experience breakthroughs through your crisis. Wala pong pag-unlad na walang pagsubok. Wala pong tagumpay at wala pong pagyaman na walang kabiguan. Yan po ay kasama. Pero yan lahat ay gamit para ikay matutong magtiwala ng gustuhan at lubusan ay sa Diyos. Kaya nga po, kapag ikaw po ay nagkaroon na ng kaaliwan, ipagsasabi mo na ang kabutihan ng Diyos. So first, be convicted by the power of the Holy Spirit and be convicted of the Word. Believe it. And then there will be conversion. Magbabago ang iyong isipan, and then you will be comforted. Magkakaroon ka ng kaaliwan na hindi lang pala ikaw ang nabibigo dahil lahat ay merong karanasan sa kabiguan. Hindi lamang ikaw ang dumaraan ng kalituhan dahil lahat tayo minsan ay nalilito. Pero ang Diyos ay nakaantabay dahil kita ng Diyos ang ating puso na gusto natin siyang paglingkuran, gusto natin siyang ibigin. Kaya ang mahalaga ay yung nakikita ng Diyos sa iyong puso na ikaw ay umiibig sa Diyos. At pag minsan ang iyong katawan ay parang hindi umiibig sa Diyos, pero ang tinitingnan pa rin ng Diyos ay ang iyong puso. Amen? At yung nakatanim na kabutihan ng Diyos sa iyong puso ang kanyang pauunlarin sa iyong buhay. Amen. Ang isang halimbawa na ibig kong ating alalahanin ay si Jacob. Kilala niyo si Jacob? Ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil kanina, habang ako ay nakahiga sa dialysis, kasi dialysis ko kanina umaga, biglang dumilim yung paningin ko. Wala akong makita. Eh si Mrs. umalis, kumain sa restaurant. Ako lang nag-isa. Sumigaw ko ng nurse. Bakit ho? Tignan, wala akong paningin. Sabi ko, wala, nagdidilim paningin ko. Saka basket ng ulo ko, sabi ko. Tinignan yung dugo ko. Naku, nag-below 100. Over 40. Wow. Sabi nung nurse, ibaba mo yung yung hitit ng makina. Sabi ko, hindi na, huwag na. Sabi ko, ihigam na lang ako. Kasi ayoko naman yung kulang mo yung hitit dahil kung kulang, ay hindi ako makakain na mabuti pagdating ko. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sabi ko, Lord, sabi ko, hindi ba kasama kita? Bigla akong Lord, nagliwanag yung paningin ko. Wow. Purihin ang Panginoon. Napakabuti talaga ang Diyos. Maraming salamat sa Kanya. Amen. So yun po yung commanding authority. Naging doktor po siya kanina. Pabababain yung ihititin, pero sabi niya, wag. Amen. Ganyan po pag ang Diyos ang ating pinagtitiwalaan. Amen. Meron pa po panghuli. Sige po, sino pang ibig magpatuto? Halika. Magpapasalamat lang po ako sa Panginoon kasi nung nasunugan po ako, yung naghamon po kayo ng 10, di ba po, binuo ko na lang. Ngayon po yung binalik sa akin ng Panginoon, yung nakapunta yung anak ko sa Japan. Praise God. Ngayon po, sa biyaya ng Panginoon, malapit na po ako makatanggap ng biyaya. Amen. Saka po yung hindi lang po yung almost 20 years po na may hika ako, pinagaling po ako ng Praise Diyos. the Lord. Amen. Kadadalo po dito sa revival, ngayon po, hindi lang po yun, nagkaroon po kami ng church doon dahil din po sa revival. Ngayon po, parami na po kami. Praise God. Hallelujah. Ngayon po, bali nilagay na po ako na associate pastor. Wow! Hallelujah. So,
medyo sumisikip na rin po kami. Nagsimula lang po kami sa 3 times a day na prayer. Ngayon po, noon po kasi wala po kaming pastor eh. Yung pastor namin, si Bishop Greg sa YouTube. Mag-praise and worship kami. Pagkatapos, mag-testimony, mag-offering. Pagdating naman sa preaching, kayo po yun sa YouTube. Amen. Kaya po, napakabuti po ng Panginoon. Grabe. Amen. Grabe talaga ang Kasi Panginoon. po, hindi po ako sumusunod doon sa doktor eh. Kasi pag sinumpong po ako ng hika, yung asawa ko po, hindi niya ako kayang tiisin. Dinadala niya po ako sa doktor. Ngayon po, bali palipat-lipat po ako ng doktor kasi doon ko po yung pinanghawakan yung salita ng Diyos sa Jeremiah na ako ang may likha ng lahat ng laman, walang bagay na mahirap at imposible Amen. sa akin. Kaya po, hindi ko po sinusunod ang doktor kahit pinapagalitan niya po ako, tumutulo na lang yung luha ko kasi sabi ko, may Panginoon ako, Amen. magpapagaling sa akin. Kahit po binibigyan nila po ako ng mga politiko ng nebulizer, tinitingnan ko lang po siya. Never ko pong ginamit. Kasi po may Panginoon ako magpapagaling sa akin. Amen. Hallelujah. Napakadami pong kabutihan ng Diyos. Sa kabila po ng wala, alam ko, higit pa ibabalik ng Diyos sa akin yun. Amen. Hallelujah. Grabe po. Dahil po yun sa revival, kahit sikip na po yung dibdib ko, umaakyat po doon ako sa tulay, tumatawid. Pero sabi ni Bishop, may lumabas sa preaching sa kanya na, darating ang araw, anak mo makalaya, at ang paninikip ng dibdib mo ay mawawala. Talaga po nangyari sa akin yun. Ngayon po, 2 bisis na po ako pinadalhan ng parol, hindi ko po nilalakad kasi sabi niyo po, wag eh. So may parol na yung anak mo. Hindi ko po nilakad. Ah. Kusa po sila Hindi nagbigay. dahil doon sa YouTube eh. Di ba laging nakapost sa Facebook? Tapos po yung sa biyaya ng Panginoon, naging scholar po siya sa Sa loob. sa loob. So paglabas, pastor na rin. Amen. Kasi po, sabi niyo po yun eh, may prophecy po kayo, dinuro-duro niyo ulo ko, sabi mo, tandaan mo, inaka lang, siya nakatakda para sa Diyos ang anak mo. Kaya nakatakda yan sa Amen. Diyos. Hallelujah. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa EDGE Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor,
Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregranti.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Kilala niyo si Jacob? Talaga. Talagang kilala niyo si Jacob. Sa Genesis 32, sa verse 24, magsiyasat po tayo sa buhay ni Jacob. Ang Jacob po ang ibig sabihin supplanter, mga agaw. Yun po yung masamang gawi at ugali ni Jacob. Inagaw niya ang birthright sa kanyang kuya. And Jacob was left alone. So pansinin po natin, pinaunan niya yung kanyang pamilya, 2 pangkat. So ang isa pong taong takot ay gumagawa ng remedyo. Sabihin mo sa iyong katabi, ang isang taong takot ay gumagawa ng sariling paraan. So dito kitang-kitang takot si Jacob. At siya'y naiwang nag-iisa. At ang isa pang compromising attitude ni Jacob, may dala siyang suhol. Hello? Ano ang dala niyang suhol? Na kailangang mapayapa si Esau. Pero laging tandaan po ninyo, lahat ng iyong pagsubok, lahat ng iyong suliranin, ito po'y hindi makakasira sa iyo sapagkat ang disenyo ng Diyos na yan ay para ikaw ay iangat, para ikay pagpalain, para ikay pagtagumpayin dahil sa Kanya. So pansinin po natin, takot na takot si Jacob. Sino rito ang kailan may hindi natakot? Sino rito hindi takot na baka siya mahulog pag sumakay siya sa Ferris wheel? Hindi na ngayon Ferris wheel, ikaw ay sumasakay na doon sa mga talagang roller coaster na hindi pangkaraniwan, yung itataob ka, nakaupo ka ron, itataob ka ng 3 ulit. Nasubukan ko po yun. At yung takot, hindi po slide yun. Yung, ewan ko yung sa Korea na kanilang parang Disneyland. At iniikot ako at ang sabi ng mga kasamahan ko, kaya mo pa, matanda ka na. Hindi ako pwedeng pagpasyahan ng tao tungkol sa aking magagawa. Huwag kang papayag dahil hindi ibang tao magdidesisyon sa kaya mong gawin. Ikaw ang may kakayahan, gawin mo yung itinanim sa iyo ng Diyos na kakayahan at ikaw ay pararangalan ng Diyos. At si Jacob ay natirang nag-iisa. And there wrestled a man with him until the breaking of the day. Sino yung kanyang ka-wrestling? Tao ba o anghel? Hindi si Jesus. Anghel. Ang anghel, isang anghel lang, pwedeng pumuksa ng 185 strong army. Pero si Jacob, kayang-kaya niya yung anghel. Isipin mo yan. Bakit kaya niya yung anghel? So, and Jacob, ito'y pala isipan sa akin, and Jacob was left alone and there wrestled a man with him until the breaking of the day. Hanggang kailan? Bakit kaya yung anghel ay ayaw pa aabot ng umaga? Ito'y pala isipan sa akin, ewan ko kung pala isipan din sa inyo. Sa verse 25, anong kasunod na verse? And when he saw that he prevailed not against him, so, hindi nagtagumpay yung anghel kay Jacob. Si Jacob na takot. Si Jacob na compromiser. Si Jacob na mang-aagaw ng birthright. Si Jacob na masama ang ugali, nagtagumpay laban sa anghel. Why? Because God knew his heart. Alam ng Diyos ang puso ni Jacob. Ang puso ni Jacob ay masunurin sa Diyos kahit na siya'y duwag. Hello. So God looks at your heart. Tinitingnan ng Diyos ang iyong puso. At He understands very well your compromises. Pero ang Diyos ay nakatingin pa rin sa iyong puso. Ang Diyos ang nakatingin pa rin sa itinanim niya sa iyong puso. Because you are an adopted child of God. The spirit of adoption is with you.
Romans 8:15. Anak na tayo ng Diyos, inampun na tayo ng Diyos, for you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Pansinin po natin, small s yung spirit. For you have not received the spirit of bondage again to fear. So, itong espiritong ito, hindi espiritu ng Diyos. Ito ay espiritu ng katatakutan. Pansinin po natin kapag nakaramdam ang isang Kristiyano ng kirot sa katawan, ang laging naiisip niya kung kaliwa puso, kung batok ulo. Hello? But remember this, we receive not the spirit of bondage again to fear. What we receive is the spirit of adoption. And we shall cry, Abba, Father. The word Abba is a personal name of the Father. Amen. Oh, purihin ng Panginoon. So, espiritu ng pag-ampun ang nasa iyo. Tayo'y ampun, tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya nga, sabi ni Pablo kay Timoteo, sa 2 Timothy 1:7, dahil maduduwag ang katulad ni Timoteo, pero pinaalaala ni Pablo kay Timoteo, for God hath not given us, including himself, the spirit of fear. Doon sa Romans, the spirit of bondage to fear. God has not given us the spirit of fear, but of power. Yun pong salitang phobia, hydrophobia, claustrophobia, altiphobia, napakarami, at least 75 phobias. Napakarami po ng katatakutan ng tao. At ang isang kinatatakutan ng tao ay yung kanilang pagtanda. Tingnan mo ang iyong katabi. At ang totoong kinatatakutan ng tao, hindi po yung baka siya ay malaglag sa mataas na lugar. Ang kinatatakutan ng tao ay mamatay. Hello? So the root of all fear is the fear of death. Kaya kung ikaw ay magtatagumpay sa fear of death, then you will have life. Long life. Amen? For God hath not given us the spirit of fear, semicolon, napakahalaga po niyan, but of power and of love, and of a sound mind. Ibig sabihin, parehong napakahalaga. Kaya may semicolon, but of power, comma, and of love, and of a sound mind. So, ito po'y triplets. Nasa iyo ang espiritu ng kapangyarihan, nasa iyo ang espiritu ng pag-ibig, at nasa iyo rin ang mahusay na pag-iisip. Sabihin mo, napakatalino mo because of the Holy Spirit. Amen? Kaya ikay mapagmahal, ikaw ay mapagtulong. Amen? Ikay generous, ikaw ay giver. Why? Because of the Spirit of Jesus Christ that is in you. Amen. Hallelujah. At dahil ikaw ay nasa Espiritu ng Panginoong Hesukristo, kailanman hindi ka maghihirap. Ikaw ay paunlad ng paunlad. Ika'y payaman ng payaman. Why? Because of the Holy Spirit. And the Holy Spirit will lead you to all truths. At pag nabuhay ka sa katotohanan, there will be freedom in all aspect of life. In every area of your life, there will be freedom. Kaya nga, ating unawain, kita ng Diyos ang iyong puso. Sabihin mo sa iyong katabi, kita ng Diyos ang iyong puso. Ibalik natin sa verse. So, Genesis 32:26. And he said, let me go. Ano sabi nung anghel? Ako na may pakawalan mo. Anghel. Hello, anghel. And he said, let me go, please, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go. Si Jacob, sinasabihan niya ang anghel na nakikiusap, magbubukang liwayway na, sisikat ng araw, Jacob, please, pakawalan mo na ako. Anghel po yung kanyang karesel.
I will not let thee go, except thou bless me. Alam niya na dala ng anghel, kaya yung anghel ay ka-wrestling niya, may dalang pagpapala. Amen po ba? Kaya tama ang puso ni Jacob, tama ang puso ni Jacob, yung pagpapalang itinakda ng Diyos, yung pagpapalang inilagay ng Diyos sa puso ni Jacob ay kanyang hinihingi. Kaya nais kong ipaunawa, kaya ka dumadalo ng revival dahil maganda ang kinabukasan mo. Hindi ka mananatili sa kabiguan, hindi ka mananatili sa kahirapan dahil kita ng Diyos ang inilagay niya sa iyong puso. Maaari niyo pong mapanood ang ating mga television program sa TVN Asia tuwing Lunes hanggang Huwebes sa ganap na alas 9:30 ng gabi at tuwing araw ng Biyernes sa ganap na alas 10:30 ng gabi at araw ng Sabado alas 11 ng gabi. Tayo rin po ay nasa Beam Channel 31 Lunes hanggang Linggo alas 12 ng hating gabi hanggang alauna ng madaling araw at alas 5:30 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. Ito po'y mapapanood sa iba't ibang mga cable providers sa Destiny at Sky Cable Channel 72, sa Cable Link Channel 6, Cable Star Rizal Channel 82. Tayo rin po ay nasa GCTV Channel 88 ng Signal Cable Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga at alas 10:30 ng gabi. Sa Hillsong Channel, Lunes hanggang Sabado, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at sa alas 12 ng hating gabi. 4 na oras po sa isang araw mapapanood ang ating mga palatuntunan. At naway masubaybayan niyo po ang ating mga palatuntunan sa telebisyon at lumago at umunlad ang inyong spiritual sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ano ang sabi ng anghel sa 27? And he said unto him, what is thy name? Ano ang tanong ng anghel? And he said, Jacob. Ano ang sabi ng anghel? Dahil humihingi siya ng blessing, verse 28. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. Hello. For as a prince, hast thou power with God and with men, and has prevailed. Bilang prinsipe, pag sinabing prince, ito po yung pinakatampok sa mga prinsipe. As prince, thou hast power with God and with men. May kapangyarihan ka na kasama mo ang Diyos. Dahil kasama mo ang Diyos, Jacob, na ngayon Israel, at nais kong iyong marinig, because of the spirit of adoption, kasama mo ang Diyos katulad ni Israel. Amen po ba? At dahil kasama mo ang Diyos, sa lahat ng labanan ay ikay laging magtatagumpay at kailanman hindi ka masasadlak sa dusa dahil kasama mo ang Diyos. Hindi ka pababayaan, hindi ka iiwan, pupuspusin ka ng lahat ng biyaya at pagpapala. You know why? Because you are an adopted child of God. Woo! Glory! At lagi kang magtatagumpay. Sabihin mo sa iyong katabi, lagi kang magtatagumpay. Hindi ka madadaig. Amen? Sa verse 29, and Jacob asked him and said, tell me, I pray thee, thy name. And he said, wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there. Hindi nagpakilala yung anghel. Hindi niya sinabing ako si Gabriel. Hindi niya sinabing ako si Miguel. Wala siyang ipinakilalang pangalan sapagkat hindi na mahalaga yon. Dahil iisa ang pangalan na nagdala sa kanya sa tagumpay doon sa anghel. At kaya siya nagtagumpay dahil alam niya yung anghel may dalang pagpapala. Amen. Hallelujah. Kaya laging asahan mo, may mga anghel sa iyong paligid na may dalang pagpapala at biyaya. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya laging iyong paniwalaan ngayong buwang ito, lilikom ka ng lahat ng mga himala, biyaya at pagpapalang itinakda sa iyo. Oh, at ang gagawin mo lang ay maniwala. Amen. Isipin mo po, anghel na daig ni Jacob. Bakit? Bakit siya nagtagumpay?
Dahil alam niya ang anghel ay nagdadala ng pagpapala. Kaya ang laman ng puso niya ay mapagpala. Kaya pag ang laman ng puso mo'y mapagpala, wala kang matatanggap kundi pawang pagpapala at pagpapala at pagpapala at pagpapala dahil ang nasa puso mo'y pagpapala. Amen. At siya ang iyong matatanggap. Amen. Amen po ba? Kaya siguraduhin mo na ang pagpapala ay nasa iyong puso. The evil that Esau meant, God turned it for good. Di ba takot si Jacob? Baka siya ay patayin ng kanyang kuya dahil alam niya yung kanyang katampalasanan, alam niya yung kanyang kasamaan. Kaya pinadala niya 2 pangkat ng kanyang mga anak. Pero ano ang sabi? Laging tandaan mo po, pag nagtiwala ka sa Diyos, yung kinatatakutan mo ay aayusin ng Diyos. Ulitin ko, kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos, yung mga katatakutan mo iaayos ng Diyos para ang takot mo na lamang ay sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga ang sabi ng Diyos kay Isaiah sa Isaiah 8:13, sanctify the Lord of hosts Himself, and let Him be your fear, and let Him be your dread. Ano po ang ibig sabihin? Ang Diyos lamang ang katakutan mo, ang Diyos lamang ang iyong pangilabutan, sapagkat ang Diyos ang dadaig sa lahat ng iyong kalaban, ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng karunungan para ika'y makalutas sa lahat ng iyong suliranin. Amen. Kaya unawain mong mabuti, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya nga sabi nila Pedro, alam mo ba na ang mga alagad niya ay pawang mayayaman? Ang sabi ni Pedro at ng mga alagad, napakahirap po pala na maligtas. Iniwan namin ang lahat, ang mayaman pala, hindi makaparuroon sa kalangitan. So anong palagay ninyo doon sa sabing yun ni Pedro? Mayaman siya. Yung 2 niyang alagad, mayaman. At ikaw di mayaman because of the Holy Spirit. Amen. Ngayon, pag tiningnan mo ang wallet mo at kakaunti ang laman, hindi ka mahirap. Dahil ang laman ng puso mo ay ang Panginoong Jesucristo. Sanctify the Lord of hosts Himself. Ano po ba ang Lord of hosts? Panginoon ng mga hukbo ng langit. Italaga ang iyong buhay dahil ang kasama mo ay Panginoon ng hukbo ng kalangitan. Siya ang nakikipaglaban sa lahat ng ating labanan. Siya ang umaalis ng mga patibong ng kaaway sa ating harapan at siya ang nagpuprotekta sa ating tagiliran at likuran at ibabaw at ilalim. The Lord of hosts Himself. Kaya nga, ano ang aking pag-asa? At sa pag-asa ko sa salita ng Diyos, ay ibig kong inyong asahan din ang aking inaasahan sa salita ng Diyos. Una na dapat mong paniwalaan. Sa Job 8:7, kung ikaw man ay bigo noon, sabihin na nating mula noon ikay puro kabiguan ang naranasan hanggang ngayong araw na ito. Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase. Ngayong gabi, mag-uumpisa ang kaibang yugto ng iyong buhay kung maniniwala ka. Amen? Pagsamasamahin mo na ang lahat ng kabiguan mo, ang lahat ng kamalasan na nangyari sa iyong buhay, pagsamasamahin mo na yan, paniwalaan mo ngayong gabi, sarado na yon. Isara mo ang nakaraan at kalimutan ang nagdaan at paniwalaan mo ang huling panahon ng iyong buhay. Ano po ba yung greatly increase? Ito ay uunlad at pambihira ang magiging pag-unlad. Hindi mo na maaalaala ang iyong kakapusan. Hindi mo na maaalaala ang iyong mga kabiguan. Ang maalaala mo na ay pawang pagpapala, pawang biyaya, because in the remainder of your life, wala kang mararanasan kundi pawang pagpapala, pawang biyaya, at pawang mga kasaganaan na itinakda ng Diyos dahil ikaw ay natagpuan ng Diyos na tama ang iyong puso.
At kapansin-pansin, sa 7:8, binaliktad lang, Ecclesiastes 7:8. Inyong markahan yan at inyong kabisahin. Better is the end of a thing than the beginning thereof. And the patient in spirit is better than the proud in spirit. So paniwalaan mo lang na may mangyayaring pambihirang pagpapala sa iyong buhay. The end of a thing is better than the beginning. Ang pagtatapos ng isang bagay ay mas maganda kaysa panimula nito. Kaya ang makakaranas nito ay yung matiisin. Kaya kung ikay nagtiis, kakamtin mo yung iyong hinintay. Salamat sa impit na amen. Dapat malalakas ang amen sa mga ganitong mga paghamon. Sa Isaiah 46:10, ito po'y lakip-lakip na mangyayari sa hulihan ng ating buhay. At ano po ang sabi? Declaring the end from the beginning, and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Yung lahat ng pangakong tinayuan natin mula noon magpahanggang ngayon, mangyayari yung ating tinayuang mga pangako. Amen? Because the promises of God are the counsel of God, and the counsel of God, He will make it good for His pleasure, for our benefits. Para sa Kanyang kasiyahan at tayo ang makikinabang. Amen? Tingnan mo po, pinatawag sa opisina, meron palang ibibigay na cheque na hindi naman niya inaasahan. Yung mga pagpapalang hindi sukat akalain. Alam niyo yung pagpapalang hindi sukat akalain, wala na sa hinagap mo, wala na sa isipan mo, pero nasa isipan pala ng Diyos dahil ikay natagpo ang tapat. Ikaw ay hindi nagreklamo noong mga panahon na dapat kang magreklamo. Sa halip, nagdiwang at nagpuri ka sa Diyos. Kaya tatanggapin mo ang isang pambihira, uncommon blessing in uncommon hour of your life. Tatanggapin mo yung pambihirang pagpapala sa pambihirang panahon ng iyong buhay na hindi mo na inaasahan, because God is the God of miracle. And He will perform miracle to those who believe Him. And then, sa Job 42:12. Job 42:12. So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. For he had 14,000 sheep and 6,000 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 she-asses. So pansinin po natin, i-divide mo yung total ng bawat hayop dito. Yun yung kanyang panimula. Nawala lahat yun. Pero binalikan ng Diyos ng doble. Yun lahat ng nawala, ibinalik ng Diyos. Bakit? Dahil nasumpungan ng Diyos na tapat at totoo sa Kanya yung puso ni Job. At kaya ka narito, marahil dahil tapat at nagtitiwala kang hustuhan sa Diyos. At kung hindi, mag-umpisa kang magtiwala ng lubusan sa Diyos. At ang huling talata, Ezekiel 36:11. Yan, napakahalaga po na maintindihan mo na ikaw at ako ay anak ng Diyos. At ano po ang sabi dito? And I will multiply upon you man and beast, and they shall increase and bring fruits. And I will settle you after your old estates, and will do better unto you than at your beginnings. And you shall know that I am the Lord. Bakit niya dodoblehin ang iyong pagpapala? Bakit niya ibabalik yung lahat ng nawala sa iyo? So that you will know that He is the Lord. Para makilala mo na siya ang Panginoon at siya'y tapat sa kanyang pangakong ating tinayuan. Siya'y tapat sa pangakong ating pinaniwalaan at gagawin niyang doble ang katuparan ng kanyang mga ipinangako. Kaya sa kabuuan, God knows our heart. At alam niya na ikaw at ako ay may malinis ang ating puso at kalooban. Hangad nating parangalan ng Diyos. Pero may mga pagkakataon na parang tayo nang hihina,
May mga panahon na tayo ay parang awang-awa sa ating sarili. Subalit ang tinitingnan pa rin ng Diyos ay yung nakasilid sa iyong puso, yung alab mo sa Diyos. Yun pa rin ang tinitingnan niya. At kapag hindi mo na kaya, Kanyang titigilan ang pagsubok mo at ikaw ay bibigyan ng kaaliwan. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti, napakatindi ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero kailangan nalalaman mo ang inaasahan mo sa Diyos. Tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, napakalinaw ng iyong salita na ikaw ay Diyos na tapat at totoo at ang lahat ng iyong pangako ay iyong isa sa katuparan at isa sa gawa. At ang lahat ng iyong salita ay iyong pangyayarihin habang kami ay nasa ibabaw ng lupa. Kaya pagpalain mo ang bawat isa sa amin na magtuloy-tuloy kami sa laman ng aming puso na buhat sa iyo. At ito ay magamit namin at maiukol namin sa pagpaparangal sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po ay napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng anumang uri ng sakit o karamdaman yan?